Thank you, thank you. God bless. Sabi mo nga sa katabi mo, ang pogi mo pa rin. Ang ganda mo pa rin. Totoo nga na ang buhay ng Kristiyano ay paganda ng paganda, pagaan ng pagaang, kahit may mga problema. Ka-bless naman Sister Janet sa ganda ng patotoo niya, no? Kaya kapatid, wag lang tayong give up. Sabi nga ng mga don't give up, don't give in, but give it all to Jesus. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka susuko, kapatid. Ha? At tiyak na tiyak ko, darating din ang oras ng pagpapala sa'yo. Imagine, sumuko na yung anak niya, sumuko na yung nasa paligid niya, pero hindi siya sumusuko. Anong sikreto niya? Bakit hindi siya sumusuko? Dahil kilalang-kilala niya na ang kanyang Diyos ay tapat at matibay na sandigan. Kaya walang katalo-talo sa Panginoon. Kung ang paligid mo ay parang madilim at ang paligid mo ay nayayanig, tumingin ka lang sa Panginoon. Matutupad yung inaasahan mo sa Kanya. Amen? So praise be to God. Ang ating pong message ay tungkol sa dakilang pag-ibig ng ating Diyos na buhay. So, ang pinipindot ba dito yung arrow pataas? Sa baba, subukan natin. Ayun. Oh. Ang title ay God's Unfailing Love. At naniniwala ba kayo na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago? Laging sariwa tuwing umaga. Hindi bilasa. First of all, good morning, Pastora, Kuya Kaloy, Ate Malun, the elders. Good morning po sa lahat. So tayo po'y tumayo. Basahin po natin yung 1 Corinthians 13, verse 8. Ready na ba kayo magbasa? Okay, ready, go. But where there are prophecies, where there are tongues, love never fails. Lord, through the Holy Spirit, speak to us and build us up by our most holy faith and energize us, empower us that we may continue to press on toward the mark for the prize of the high calling of God. In spite of everything bad that is happening around us, anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa, anuman ang kinakaharap na problema ng bawat isa, ma-encourage kami today, this morning, by your unfailing love. Hayaan mo, Panginoon, huwag kami susuko. Dahil ang sino mang sumasampalataya sa inyo ay hindi mabibigo. Ang sino man nagtitiwala ay hindi mapapahiya. Meron kaming Diyos na dakila at walang hanggan ng pag-ibig sa amin. Salamat po. We ask this in the name of the Lord Jesus. Amen and amen. Naniniwala po ako na ito pong sinabi ni Pablo na unfailing love. Inspired siya doon sa Jeremiah ng Old Testament. Maaring ito yung naaalala ni Pablo na maaring nag-inspire sa kanya kaya nasabi niya yung unfailing love. Ano ba ibig sabihin ng unfailing love? Ito ay unbreakable, unshakable, hindi nagbabagong pag-ibig, hindi nabibigong pag-ibig. Dahil sa Jeremiah 31:3, ang sinasabi dito ay, long ago, the Lord said to Israel, I have loved you, my people, with an everlasting love. Ang sarap pakinggan. Naniniwala po ba tayo ng uri ng pag-ibig na meron sa atin
ang Diyos ay walang hanggang pag-ibig? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, mahal na mahal ka ng Panginoon. At dahil dyan, with unfailing love, I have drawn you to myself. Kaya ka napapalapit at nakakapagpatuloy sa iyong pananampalataya, hindi dahil sa anong pamang katangian mo. Kaya ka nandito ngayong umaga. Hindi aksidente yan. Ang pag-ibig ng Diyos ang naghila, nagtulak sa iyo para ngayong umaga ay makasamba ka sa Kanya. Dahil God is in control. Alam nyo, meron pong isang pangyayari sa loob ng eroplano. Sino po dito nakasakay na sa eroplano? Gusto nyo ba makasakay sa eroplano? Kailangan, kung gusto nyo talaga makapag-practice na kayo, punta muna kayo sa perya, sakay muna kayo doon sa eroplanuhan doon. Aba, ako nung nagpe-pray ako, one day sabi ko, pag may nakikita akong eroplano, makakasakay din ako dyan. So para practice, sumakay muna ako doon sa eroplanuhan para medyo may experience na, di ba? Naging mabisa nga, nakasakay ako ng eroplano. At nung last travel namin, siguro 8 beses kami sumakay ng eroplano. Moving from one state of America to another state. No? Eroplano dito, eroplano doon. Ang sarap, medyo nakakatakot lang. Meron pong pangyayari, sa pagsakay kasi sa eroplano, biglang merong biyahe. Alam niyo yung turbulence? Naranasan niyo yun, Pastora? Ikaw, Brother Edwin, naranasan mo yun? Yung mga nakasakay ng eroplano? Talagang parang lumilindol, parang magka-crash. Kayo ba, Ate Carmela? Kayo ba nakaranas din nun? Ako talagang napapray ako ng todo. Nung from the Philippines to Canada, at 20 mahigit ang biyahe. May pagkakataon talagang nayanig talaga yung eroplano. Parang gusto ko nang sabihin, para! Ano, iuhulog ka? Talagang lahat merong pangyayari po, isang biyahe ng eroplano, nayanig po talaga yung eroplano, kakabahan ka talaga. Ako, ganyan talaga, wag ganyan. Hindi yun, hindi lang yung 10 seconds. Hindi lang 20 seconds yun. Tumatagal ng 30 seconds to 1 minute. Ngayon, lahat sila nagpapanik. Merong isang bata, relax na nakaupo, at naglalaro lang siya doon sa cellphone niya. Ngayon, merong nakapansin yung katabi, hindi na nakatiis. Sabi niya doon sa bata, hindi ka ba natatakot? At nayayanag yung aeroplano? Alam niya yung bata, confidently, sabi niya, hindi po. Titakanta sila. Nag-iisa siyang hindi natatakot. Alam niyo, tinanong, bakit hindi ka natatakot? Kasi po, tatay ko po ang piloto. Tatay pala niya ang piloto. At confident siya sa kakayahan ng tatay niya. Ang tatay niya ang may control at sigurado makakalanding sila ng maayos. Mga kapatid, kung kilala mo kung gaano kakamahal ng Diyos, maglindula na sa kapaligiran mo. Sumuko na ang lahat. Huwag kang susuko dahil kasama mo ang Diyos na buhay na hindi nabibigo sa pag-ibig. Kapatid, pagtulungan ka man ng lahat ng tao, hindi ka matatalo. Lahat sa naririnig nating kapaligiran, alam nyo ba mga updates ngayon? Ang mga updates ngayon, yung gera sa Taiwan, yung gera ng Taiwan at China, any day daw pwede nang mangyari yun eh. At yung gera ng maraming bansa, tinira ng Amerika ang Iraq, binomba. Nagsisenyas ng ng matinding gera yon. Kasi yung Iraq, meron silang tinirang hindi ko alam kung merong ibang military na namatay, kaya gumante ang Amerika. So, nakikita natin sa kapaligiran, parang matatakot ka kung nood ka ng balita, pero hindi ka nakakapag-devotion,
Naku, delikado yan. Pag nood ka ng balita, hindi ka nagde-devotion, baka uno ka pang lulubog kaysa doon sa mga gera-gera. Ngayon, dumating man ang kapaligiran, kahit pagtulungan ka, kahit pagkaisahan ka, huwag kang matatakot dahil hindi ka mapapahamak, kasama mo ang Diyos na buhay. Hallelujah! Alam niyo, sabi ng Bible, ang sabi dito, pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Anong pinagdadaanan mo ngayon? Kulang ka ba sa budget ngayon? Kulang ka ba sa panggastos ngayon? Kayang-kaya mo yan. Sabi mo sa katabi mo, kayang-kaya mo yan. Bakit kayang-kaya mo yan? Ano nag-i-inspire sa'yo? Mahal na mahal tayo ng Diyos na buhay. Hallelujah. At kapag mahal na mahal ka ng Diyos na buhay, sino pa makakatalo sa'yo? If God is for you, who can be against you? Alam nyo, hindi maiiwasan minsan yung magkulang tayo sa budget, di ba? Yung mga panggastos. Merong isang pamilya, mananampalataya, napakasipag sa simbahan. Nawalan sila ng pambili ng bigas. Isipin mo, na-experience nyo ba yun? Minsan nawawalan ng laman yung tapayan nyo ng bigas. Nangyayari yun, di ba? Pero alam nyo, may times, ang Diyos talaga natin, magaling . Alam niya kung paano tayo lalago sa pagtitiwala sa Kanya. May pagkakataong ilalagay ka talaga sa alanganin. Pero magtiwala ka sa pag-ibig ng Diyos. Lagi mo lang sasabihin, may gagawin ng Diyos. Sabihin nga natin, may gagawin ng Diyos. Alam nyo, pag dinideclare natin may gagawin ng Diyos, may gagawin nga. Itong pamilyang ito, sa halip na magtitigan sa loob ng bahay, naisipan ng tatay, isama niya yung isang anak. Halika, mag-bike na lang tayo. So naisip niya, meron siyang lalapitang kamag-anak at siya ay manghihiram ng pambili ng bigas. Ayan. Minsan tayo, natutukso tayong kumapit minsan sa Bombay. Di ba? 20 araw-araw. Pinuntahan niya ngayon yung kamag-anak, walang pera. At siyempre, walang pera, uuwi na lang siya. Huwag kang give up. Kaya lang, bago ka lumapit sa tao, lumapit ka muna sa Diyos. Kasi pag inuna mo lumapit sa tao, nang hindi ka muna lumapit sa Diyos, mabibigo ka. Pero pag lumapit ka muna sa Diyos, nanalangin ka, paglapit mo sa tao, hihipuin ng Diyos yung tao, bibigyan ka. Okay? Huwag mo na tayong lalapit sa tao. Sa Diyos ka muna. Sa tao, mabibigo ka . Kahit tatay, nanay nga. Noon, minsan ako, lagi akong bigo sa nanay ko. Nay, pera. Anak, wala tayong pera. Tapos, nung naging Christian ako, naalala ko, sa Diyos muna ako lalapit. Ngayon ito, sa pagbabike niya, nang nilapitan niya, wala nga siyang nahiram, hindi niya akalain. Sa pag-uwi niya, sa pagbabike niya, napansin niya, hindi pa kalayuan, merong isang kabang bigas nasa halos gitna ng kalye. Pagtingin niya, wala namang tao, di habang nalalapit siya, bigas nga. Bigas nga, nandiyan sa dami ng makakapulot, sila yung nakapulot. Sino may-ari? Wala naman siya mapagtanungan kasi wala nga tao doon sa paligid. Mga dumadaang sasakyan, mga bisikleta, wala namang nakakapansin. Aksidente ba yon? Kapag ginusto ng Diyos na pagpalain ka, walang aksidente. Siguradong may gagawin ng Diyos. Kayang-kaya natin ang lahat dahil sa Kristo na nagmamahal sa atin. Sino dito walang pera? Aminin. Ayan, namin na. Naniniwala ka ba kahit wala kang pera, pag uwi mo mamaya, masarap ang ulam mo? May umatin dito, wala siyang yung panangalian niya, binigay niya sa offering.
Pag uwi niya, nandun yung kamag-anak, may dalang mga morcon, mga kung ano-anong ulam, ang sasarap. Eto ngayon, balik tayo. Inuwi niya yung bigas. Pagkatapos, hindi muna niya kinain, baka may maghanap eh. Yung bigas namin nawawala, yung bigas namin. Pero wala talagang naghanap. Talagang para sa kanya yon. May gagawin ng Diyos. Sa mga taong nagtitiwala sa Kanya, may gagawin ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may gagawin sa iyo ang Diyos. Bakit may gagawin sa iyo ang Diyos? Ayan napakaganda niyan. I-memorize nyo yan. Ang ganda-ganda niyan. Ang usap sa akin ng Panginoon dyan eh. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok. Maputi na ba buhok nyo? Hindi pa. Ang Diyos hanggang pumuti ang buhok mo, iingatan ka. Aalagaan ka. Sisiguraduhin ng Diyos, matutupad niya yung plano niya sa'yo. Kaya si Tita Roda, puting-puti na ang buhok. Hallelujah. Alam niyo ba, habang pumuputi ang buhok mo, lalong tumitindi ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Okay, paano po pag maitim? Aba, kapag maitim ang buhok mo, marami pang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ganyang katindi. Ang sabi niya dito, kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kapatid, wala tayong katalo-talo sa Diyos na buhay. Wala tayong kabigo-bigo. Dahil alam nating mahal na mahal tayo ng Diyos na buhay. Huwag mo sasabihin, kukonti ang pera mo, hindi ka makakapagsuot ng magandang damit. Huwag mo sasabihin, budgeted ang pera mo, hindi mo mapapagawa ang bahay mo. Hindi mo mapapag-aral ang anak mo. Makakatapos ang pag-aaral ng anak mo, mapapagawa mo yung bahay mo, basta huwag kang bibitiw sa dakilang pag-ibig at pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos na buhay. Dahil tungkulin ng Diyos na tayo ay, ano raw? Ito lang ang susi, mga kapatid. Ito lang ang susi para patuloy tayong lumakas at maging matibay. Araw-araw may pagsubok. Naniniwala ba kayo dyan? Araw-araw. Pero kapatid, kung ito ay mangyayari sa iyo, then Christ will make His home in your heart as you trust in Him. As you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Sino gusto laging malakas? Ito ang sikreto. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, how deep is His love. Naalam niyo ba yung kanta ng Bee Gees? Yung how deep is your love? How deep is your love? Hindi natin kayang sukatin kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo kung bakit buhay pa tayo hanggang ngayon? Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Gusto ng Diyos bago tayo dalhin sa heaven, gusto niya munang i-answer yung mga prayers na matagal mo nang inaantay. Meron ba kayong mga pangarap? Sino dito may mga prayer hanggang ngayon di pa dumarating? Huwag niyong bibitawan yan. Magpatuloy ka lang sa Panginoon, baka mamaya matupad na yung pinagpe-pray mo. Baka bukas, sigurado yan. Matutupad yan kahit gaano ka-imposible yan. Dahil walang imposible sa Diyos na buhay. Kung imposible sa tao, posible sa Diyos na buhay. Naku, mamaya, magugulat kayo sa ginagawa ng Diyos kay Joseph. Ewan ko kung nasabi niya na kay Pastora, may ipagpe-pray. Hallelujah! Nangangamoy pag-ibig ang buhay ni Joseph. Aba, masarap ba ma-in love?
Sino dito na may kainlaban? Hallelujah. Alam nyo, masarap lalong ma-inlove sa Diyos. The more nai-inlove ka sa Diyos, the more umaangat ang iyong buhay. At the more umaapaw ang pagpapala niya sa iyo. Okay, ang sabi diyan, ang pinakasikreto para lagi kang malakas, ay lagi mong bulay-bulayin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kasi the more nauunawaan mo kung gaano kakamahal ng Diyos, kung gaano kalalim, kung gaano kahaba, kataas ang pag-ibig ng Diyos, yun ang magpapalakas sa atin. Yun ang magpapasigla sa atin. Kahit na nasa napakabigat kang sitwasyon, pag naunawaan mo kung gaano kakamahal ng Diyos, lalakas ka. Kaya kung anong pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, huwag kang bibitiw. Malalagpasan mo yan. Sigurado yan. Dito po, si Pablo, meron siyang pinatotoo. Ang akala namin noon ay katapusan na namin. Ngunit nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos, na siyang bumubuhay ng mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy niya kaming ililigtas. At umaasa kaming patuloy niyang gagawin ito. May time inaalaw ng Lord na dumaan ka sa isang sitwasyon. At niloloob yun ng Panginoon para tayo ay may matutunang isang malaking bagay. Kapag nalagpasan mo yung problema o na-answer yung prayer sa'yo, hindi yan ang pinaka-the best thing. Ang pinaka-the best thing, hindi yung na-answer ang prayer natin. Ang pinaka-the best thing, hindi yung nalagpasan mo yung pagsubok. Ang pinaka-the best thing, yung nagkaroon ka ng great realization kung gaano katapat at dakila ang pag-ibig ng Diyos sa'yo, na kahit paulit-ulit yung pagsubok, hindi ka matatakot, siguradong malalagpasan at malalagpasan mo yon. Iniligtas ka noon, ililigtas ka ngayon, at patuloy tayong ililigtas ng Diyos na buhay. Naalala niyo ba kung paano tayo niligtas ng Diyos noon sa matinding problema? Kayo ba nagkaroon na kayo ng matinding problema noon? Si Mamsi yata, yun na. Hallelujah, diyan pala si Mamsi. God bless, saka yung mga kasama niya sa Imus. Hallelujah. Nakasama natin si Mamsi sa Los Angeles. Darating din po si Pastor sa Tuesday. Pastor Manny. So, dito po, inalaw ng Panginoon na sila ay lumagay sa sitwasyon. At ang pinakadahilan pala, na-realize ni Paul para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili. Kapag nagtiwala ka sa iyong sarili, mapapahama ka. Kailangan ng lubusan mong pagtitiwala sa magagawa ng Diyos na buhay. Ang pinaka-the best, kapag tayo nasa mabigat na sitwasyon, magtiwala sa Panginoon. God knows His business. God knows how to perfect us in Christ Jesus. Everything that happens to us is for a purpose. And the purpose is not to destroy us, but to develop us. To perfect us in Christ Jesus. Alam, ba't ka pinagpapala ng Panginoon? Is it just for happiness? Pinagpapala tayo ng Panginoon not just for happiness, but for our holiness. Hindi lang para masaya tayo, maganda. No! Ang ine-expect ng Diyos, kaya tayo tinutulungan, kaya tayo pinapagpala, lumago tayo ng lumago sa kabanalan ng Diyos na buhay. Kaya kung the more binibless ka, ang expected ng Lord, the more napapalapit ka, the more nahuhubog tayo kay Kristo Jesus. Ang ganda ng patotoo ni Sister Tess Puhada. Si Sister Tess Puhada po, nakwento siya ng 2 weeks ago, o 3 weeks yata, 2 Sundays ago. Yung anak niya na pumapasok sa trabaho, nagmumotor.
At sa pagpaparking niya doon sa company, meron siyang spot na paborito. Ayun pala si Ate Tess. Sa pagparking niya, pagdating niya isang araw, isang umaga, may kumuha ng parking spot nung ano niya. Natatandaan niya yung patotoo ni Ate Tess? Pwedeng talagang makipag-away si Jezreel eh. Tagal-tagal ko na nagpa-parking dito Bakit biglang may naglakas loob na may kumuha ng spot niya? So wala naman siya magawa. Yung tao, hindi niya na makita kung sino yun. Nagpark man lang siya, ang layo tuloy na napag-parkingan niya. At pagkatapos pumasok siya, pero tinanggap na lang niya. Alam nyo, nung nagtatrabaho na siya, biglang kumalat yung balita, may malaking punong bumagsak. At merong motor na nasira, nawasak. So takbo si Jezreel, takbo siya. Pagkita niya, safe na safe yung motor niya doon sa pinagparkingan niya. At alam nyo kung anong motor ang nawasak? Yung kumuha ng parking spot niya, ang nabagsakan ng malaking puno. Kaya pala niloob ng Diyos mangyari, ang mga bagay sa ating buhay na hindi mo inaasahan, nangyayari, may purpose pala ang Panginoon. Kaya kapatid, may purpose ang Lord, ba't dumadaan ka ngayon sa sitwasyon? Ang purpose niya, i-promote ka. Niniwala ka ba? Ang purpose niya, maging fruitful ka. Kaya pag meron kang sitwasyon, ingatan mo yung lalabas sa bibig mo. Kaya kailangan, pag meron kang hindi mas mabigat na sitwasyon, gagandahan mo yung salita mo. Kasi pangit na nga yung sitwasyon, pangit pa yung lalabas sa bibig mo, ano mangyayari? Magkakapangit-pangit ang buhay. Pag hindi maganda ang sitwasyon, kontrahin mo. If you want to change your world, change your word. And then, if you want to create a beautiful world, therefore, start confessing beautiful words. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang pogi mo talaga. Ang ganda mo talaga. Kasasabi mo ng magandang salita sa buhay mo, gaganda ang buhay mo. When there is darkness in front of you, don't say black words and negative words. When there is darkness, you just declare, let there be light, and there will be light. Walang laman ng mundo. Mag-release ka na, mag-release ng blessings sa buhay mo. Let there be peace, let there be health, let there be strength. Mapupuno ng pagpapala at pagbabago ang iyong buhay. Ngayon, tuwan-tuwa si Jezreel. Paano kung nagkataong doon niya na-ipark yung kanyang NMAX? Ang mahal ng NMAX, 100,000 mahigit. Tapos babagsakan lang ng puno. Sa dami ba naman ng babagsakan, ba't ka pa namili dyan sa puno na yan? Kapatid, nakita na ng Diyos bago pa mangyari yon. Alam na ng Diyos kung paano magiging maganda ang buhay ng bawat isa. Merong isang bata, nakita niya yung rosas, nakatanim sa maputik na lugar. Sabi ng bata, this is not right. The beautiful kind of flower should not be planted in here. It should be transferred in a more beautiful place. Nilipat niya yung rosas. Pagkalipat niya sa magandang lugar, namatay. Alam ng Diyos kung saan ka mabubuhay. Alam ng Diyos kung saan ka magiging mabunga. Alam ng Diyos kung saan ka mamamatay. Sino dito mahal na mahal ang kanyang sarili? Masama ba magmahal ang sarili? Hindi. Sa sobrang pagmamahal sa sarili, lagi niyang pinapakain ng lechon. Mahal mo ba ang sarili mo kung lagi mo pinapakain ng lechon? Hindi mo mahal ang sarili mo, pinapatay mo ang sarili mo. Gusto mo bang humaba ang buhay mo? Huwag palaging lechon. Ha?
Paminsan-minsan lang yan. Hindi naman masama. Kaso umaga, lechon, tanghali, morcon. Pagdating ng gabi, ano kaya? Crispy pata. Merong lola, mahal na mahal niya yung apo niya. Mahal na mahal niya talaga. At ang binibigay niya sa apo niyang 1.5 years old, yung paborito ng apo, yung kanin na sinabawan ng bulalo. Pag nagpapakulo ka pala ng bulalo, bumubula pa yon. Gustong-gusto ng apo niya yung bula. Araw-araw, yun ang umagahan ng apo. Mahal na mahal niya eh. Pag isang araw, pag-ising ng umaga, yung apo, tanghali na, nakahiga pa rin. Tapos isang kamay lang ang gumagalaw, na-stroke pala. 1.5 years old. So kapatid, ang pag-ibig ng Diyos punong-puno ng karunungan. Alam na alam ng Diyos kung saan ka magiging mabunga, kung saan ka lalago, kung saan ka titibay, kaya hindi palaging sa magandang lugar ka nilalagay. So may pagkakataong ilalagay ka sa lugar kung saan talagang ma-exercise mo yung matindi mong pananampalataya. Kung saan talagang mapipiga mo yung pagtitiwala mo sa Diyos. Ando ka sa mahigpit na kalagayan, mamimili ka. Susuko ka ba? Katulad na marami, sumuko na. O makikipaglaban ka sa pananampalataya. Kung anong imposible sa tao, posible sa Diyos na buhay. Hindi ako susuko. Ano man ang kalagayan ko, magpapatuloy akong nagpupuri. Alam nyo, kapuri-puri yung mga taong apakabigat na ng problema. Ang tindi pang sumamba at umawit sa Panginoon. Hiniwalayan ang asawa. Pagdating sa simbahan, parang hindi hiniwalayan. Hallelujah! Naloko ng 100,000. Kung magpuri, hallelujah. Parang hindi niloko, hindi dinaya, hindi pinagkaisahan. Nga kapatid, alam ng Diyos kung paano ka lalago. Kung ikaw ay isang rosas na nilagay sa maputik, patuloy ka magpuri, patuloy ka sumamba, patuloy ka mag-devotion, hindi ka mabibigo, sisiguraduhin ng Diyos. Because of His unfailing love, matutupad pa rin yung plano sa iyo ng Diyos. Walang makakapigil. Alam niyo ba walang makakapigil sa Diyos na pagpalain ka? Walang makakapigil sa Diyos para itaas ka. Ang sino man nagpapakumbaba sa Diyos, itataas ng Panginoon. Yung katabi mo, itataas ng Panginoon yan. Huwag mo sasabihin wala ka masyadong pera, hindi ka makakatapos ng pag-aaral. Huwag mo sabihin wala ka masyadong budget, hindi ka magkakaroon ng sasakyan. Hindi mo mapapagawa ang bahay mo. Tumingin ka sa dakilang pag-ibig ng Diyos at matutupad ang mga imposible mong pangarap. Basta manampalataya ka ng todo-todo. Mahal na mahal tayo ng Diyos na buhay. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. At kung naibigay niya yung kaisa-isang anak, hindi kaya kayang ibigay ng Diyos ang mga simpleng bagay na hinihiling ng iyong puso? Chicken feed lang yan sa Panginoon. Sabihin niyo, chicken feed. Pag sinabi ng doktor, 3 araw na lang ang buhay mo, magpasalamat ka. Dahil may gagawin ng Diyos sa buhay nyo, sa buhay natin. Pag sinabi ng doktor, hanggang dito na lang ang buhay nyo, magsaya ka. Makikita mo na si Lord. Hallelujah. Pero kung hindi pa, papahabain ng Lord ang buhay mo. Meron pa siyang gagawin. Alam niyo, mamatay at mabuhay, walang talo sa mga umiibig sa Panginoon. Walang talo. Si Paul nga, kilala niyo si Paul? Saint Paul, gustong-gusto niya nang mamatay. Meron pang pastor kung makikita niyo lang yung hinanda ng Diyos, sabi ng pastor, sa patay. Kung makikita niyo yung lugar na inihanda ng Diyos sa mga iminamahal niya, mag-uunahan kayong mamatay. Sabi ng pastor, totoo kaya yun? Alam niyo sa langit pala, may 3 palapag. Maganda, mas maganda, pinakamaganda. Walang katalo-talo,
kahit sa first floor ka lang idalin. Kung mabait ka, siguro, first floor. At mabunga. Kung napakabait mo na, at marami kang bunga, sa second floor. Mas maganda. At talagang bait mo talaga. Ang bunga mo talaga, sa third floor ka. Pinaka the best of the best of the best. Sabi mo sa katabi mo, the best of the best ang inihanda sa'yo ng Lord. Ngayon, alam niyo ba kahit dakila ang pag-ibig ng Diyos? Sabihin natin, dakila ang pag-ibig ng Diyos. Unfailing love of God is the secret to have unfailing life. But, sabi sa Ecclesiastes, ito, mas mabuti ang may kasama. Sabihin nyo, may kasama. Sa ibang salita niyan, sa kantong salita, may kasangga. Di ba? Kasangga. Payag ba kayo, meron kayong kasangga? Kaysa mag-isa, mas marami silang magagawa. Kapag nadapa ang isa sa kanila, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakakaawa. Ayun na. Kapatid, ito ang danger ng walang cell group. Gusto kong i-promote sa inyo ang small group. Because God's unfailing love is best demonstrated in a small group. Sabihin nyo, nakakaawa. Yung bang katabi mo may kasangga? Siguraduhin nyo. Dahil mismo ang Diyos ang nagsabi, hindi mabuti sa tao ang Diyos na nagsabi nun, hindi ako. Hindi mabuti sa tao ang nag-iisa. Akala natin pang mag-asawa lang yon? Hindi. Hindi lang yung pang pamilya, hindi lang pang sport. Pangkalahatan yun. Ang sabi pag nag-iisa, hindi mabuti. Kakaawa. Kaya mga kapatid, bago matapos ng service na to, ipag-pray mo sa Lord, meron kang mga kasangga. Mag-decide kang sumama sa mga kasangga. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi diyan, nakakaawa ang tao nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. Kapag malamig, pwede kayong matulog na magkatabi at pareho kayong mainitan. Pero kung nag-iisa ka, paano ka maiinit? Madali kang matalo kung nag-iisa. Alam niyo ba ang mga demonyo? Hindi naman umaatake ng isa-isa yan eh. Hoy, naglalakad si Brother Mike. Tropa Pits, tara! Si Brother Ronnie Boy. Nag-iisa si Ronnie Boy, nagpapasada. Mga tropa Pits, kasangga, lusob! Ang mga demonyo, madalas lumalaban, naka-cell group din. Oh, sabi ko sa inyo, akala ba natin, tayo lang nakakaalam ng kabutihan ng small group? Mga demonyo din. At ang sabi nila, the many, the merrier. Kaya tinanong ng Lord, ilan kayo? Ano sagot nung inaalihan ng demonyo? Legion. Legion pala ha. Pinalayas ng Panginoon. Kaya kapatid, huwag kang nag-iisa. Pag ikaw lagi nag-iisa, anong mangyayari sa'yo? Magigisa ka. Ang nag-iisa, nagigisa. Aalisin nyo lang yung ano. Ang sabi niyan, mas matibay pa nga, madali kang matatalo. Pero kung may kasama ka, mahirap kang talunin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka matatalo. Walang katalo-talo. May dakila kang pag-ibig ng Diyos, meron ka pang kasangga, wala kang katalo-talo. Ikaw ay magiging matagumpay, mabunga. Matutupad ang mga matitinding plano ng Diyos sa iyo.
May magpapalakas sa'yo. Alam nyo ba, dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon at gusto niya tayong manatili sa pag-ibig niya, sisiguraduhin ng Diyos meron kang magiging kasangga. Makakaunawa sa damdamin mo. Makakasagot sa mga... Kasi may time sa ganitong kalaki, minsan naiilang tayo sa mga gusto nating itanong, i-clarify eh. Pero pag may small group ka, pwede niyong pag-usapan yon. Lalo na sa young people. Brother Joseph, may crush ako eh. Bagay ba siya sa akin? O kaya, cell group ni Mona. Sister Mona, gusto ko magpakamatay eh. Ha? Alam nyo, meron tayong mga kasangga na pwedeng makaunawa, mapagingahan natin. Kaya nga lang, mahalaga, open ka. Ngayon, para maging open, anong dapat gawin? Kailangan close kayo. At para maging close, anong sikreto? Maging open. Kaya huwag niyo kakalimutan, close, open, close, open. O, di ba? Mahirap nang walang ka-open. Pag sinasarili mo lang. Nakakatuwa si Brother Sid. In-interview ko, andyan mo si Brother Sid. Si Brother Sid talagang nahumaling siya sa droga noon. Dahil alam niya ang droga ay nakakapagbigay sa kanya ng malaking epekto. Pag nakatira siya, buhay na buhay daw siya. Oo, masigla siya. Pero pag wala nang epekto yung droga, init ng ula. Ano ba? Ang mukha, yung kapogian ni Brother Sid, hindi tuloy makita eh. Para bang pag may pusa, ano ba? Kawawa, pati pusa eh. Buti na lang, andyan si Ate Gege, nasyara niya. At nakita niya, may mas matinding magandang epekto ang salita ng Diyos kaysa sa droga. Ayan si Brother Sid, nanalo pa ng konsehal. Hallelujah, brother. Darating ang time, baka maging kapitan ka pa. Isipin nyo, bagay na bagay, Kagawad Sid, Kapitan Sid. Oh. At yung Sid, kung titingnan nyo, magandang ibig sabihin, Sid, butil, di ba? At kapag nagpatuloy ka pa, Kapitan Sid, baka maging konsehal Sid ka pa. Dahil ang promotion ng Panginoon, walang tigil yan. The more nagpapatuloy ka sa dakilang pag-ibig ng Diyos, pataas ng pataas ang iyong buhay. Kaya kahit anong mangyari, huwag kang bibitiw. Sumuko ng lahat, huwag ka lang susuko. At ang nakabuti, sabi niya, agrabing blessing ang binigay sa kanya ng small group. Kasi mahirap palang maglakbay na nag-iisa. Mas masarap maglakbay kapag may mga kasangga ka. Kaya tayong lahat mga kapatid ay tumayo.